So ayun mga kababayan, what's up? At welcome back for another video at maraming salamat po sa lahat na naka-tune in ngayong araw na ito. Ako nga po pala si Birador Pikwa at your service. Ayan, or Big Pikwa 2.0. Ayan. Sa lahat po na nakasubscribe at susubscribe pa, maraming salamat po. And eto na naman tayo sa panibagong reaction. And of course, mega love shoutout muna sa lahat po ng Team Daddy Frankie na nanonood sa atin. At sa lahat po ng reactor ng Team Daddy Frankie. Ayan. Mega love shoutout sa mga kasamahan natin dyan. Ayan. At ngayong araw nga mga kababayan, ay magbibigay po tayo ng reaction natin dito po sa kumakalat na komento na di umano'y kapatid or kapamilya, no? Kapamilya pala, sorry, hindi pala kapatid. Kapamilya nitong ni Kuya Oliver, yung natulungan po at kinupkop ni Daddy Frankie at tinutulungan po ngayon sa kasalukuyan ng Team Daddy Frankie upang gumaling po. Magtuloy-tuloy ang kagalingan nitong tao na ito. Oo, si Kuya Oliver. Alam naman natin mga kababayan, pagdating po sa charity vlogging, okay, kung sino po yung mga naka-scout or kung sino man yung tumulong, sila po yung nagtataguyod, 'di ba? Sila po yung nagbibigay ng tamang tamang gabay. Ika nga dito sa mga natutulungan nila, 'di ba? Kagaya nito kay Daddy Frankie, mga kababayan. Ito ay patunay ito na iba talaga ang impact pag may pera na. Pag may pera ng usapin. Oo, lumalabas yung mga kamag-anak mo, 'di ba? Oo, lumalabas yung mga ika nga yung pagdating sa pera, 'di ba? Pagdating sa pera biglang andyan concern, okay? So yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ayan, so syempre kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, mga kababayan, palike naman. Ayan, wala pong bayad yan. Maraming salamat po. And huwag niyong kalimutan i-click yung notification bell para updated po kayo sa mga uploads natin. At sa ating mga reaction. So, ayun mga kababayan, no, ito po no mga Daddy Frankie, Team Daddy Frankie. Ito po nagbigay po ng pahayag si Daddy Frankie dito dahil nasaktan siya. Nasaktan siya at hindi niya nagustuhan. Sabihin na nating syempre masakit sa loob niya na parang bakit pera agad yung concern, 'di ba? Which is true. So kasi may komento rito ito mga kababayan. Papakita natin sa inyo. May komento po itong itong ni Kuya Oliver. Okay? Ito po, ayan. Ayan, ako si Angelo. So ayan, nakikita niyo yung comment diyan, mga kababayan. Daddy Frankie, babasahin po natin Ito sabi ni ako si Angelo. Daddy Frankie, concern lang ako. Total wala na sa inyo si Oliver. Oh, which is yun nga, yung natulungan ni Daddy Frankie, di ba? Ibigay mo na lang sa mga pinsan ko yung pera ng kapatid nila para pati sila matulungan mo, sabing ganon. Okay, may point naman. May point naman, pero hindi po kasi decision ni Daddy Frankie yan. Okay? Hindi po decision ni Daddy Frankie yan. Dahil unang-una po, pwede naman tulungan ni Daddy Frankie itong pamilya ni Kuya Oliver. And at the same time, eto mga kababayan, no, siguro naman kumpleto naman yung 'di ba, katawan ng mga kapatid ni Kuya Oliver. May kamay, may paa, 'di ba? May bunganga para makapagtrabaho. Para kasi ang ginagawa kasi ni Daddy Frankie,
pansinin nyo, mga kababayan, pinupuntahan niya yung yung hindi na nakakakita ng pag-asa. 'Di ba? Hindi na nakakaranas ng pag-asa, parang wala nang pag-asang 'di ba? Magtamasa ng maayos na buhay. Eto kasi si Oliver, si Kuya Oliver po, mga kababayan. Matagal pong diyan, 'di ba? Nalugmok sa ganyang estado ng buhay. So si Kuya Oliver, walang kakayanang magtrabaho. Kailangan niya pong magpagaling. Okay? Naiintindihan natin yung pinupunto nitong komento na ito. Kapamilya ba ito? Hindi ko masyadong Pero mamaya malaman natin kay Daddy Frankie yan. No? Kung talagang legit na kapinsan ito. Okay? So, yung regarding naman dun sa pamilya ni Kuya Oliver, actually wala naman daw problema eh. Ayon kay Ballpoint Man, nakausap ko natanong ko si Ballpoint Man eh. Ano ba sabi ng mga kapatid ni Kuya Oliver regarding sa mga pera na ipapagamot para kay Oliver? Ang sabi ni Ballpoint Man, wala namang problema, Lods. Basta itong pamilya lang na to, na parang lumalabas na parang nangingialam sila sa decision, 'di ba, ng mga sponsor, which is doon nagkakaroon ng conflict. Okay, mga kababayan, doon po nagkakaroon ng conflict dito sa sinasabi ng ako si Angelo, 'di ba? Ayan, total wala na sa poder mo si Oliver. Hindi naman sa inyo galing yung pera. So yung punto rito, mga kababayan, medyo medyo demanding. 'Di ba? Demanding masyado. In the first place, pasintabi po sa pinsan ni Kuya Oliver. In the first place, nasasabi nyo yan ngayon kasi may mga natanggap na pera, tama hindi. Pero bakit hindi kayo makapag-ambag kay Kuya Oliver? And that's the question. Di ba pamilya nyo? Kapamilya nyo. Bakit hindi kayo makapag-ambag? That's the simple question na I'm sure hindi nyo masasagot. Wag nyo sabihin na hindi kasi wala din kami. Kalokohan. Diba? Nakakapag-Jollibee ka nga eh. Nakakakain nga kayo sa gusto nyong kainan eh. Diba? So ngayon, bigla ka nagkaroon ng concern dahil nagkapera si Kuya Oliver. Ganyan kasi yung tema ng pag-uutak ng mga kababayan. Ganyan kasi yung tema ng mga utak ng mga pag sinabi ng may money involved na, lumalabas na yung kakitidan. Yung makitid mag-isip. Kasi tingnan nyo yung kung nakikita nyo naman dyan sa screen. 'Di ba? Hindi naman sa iyo galing yung pera. Yes, hindi galing kay Daddy Frankie yung pera. Galing sa sponsor. Pero the point here is, sino bang pinagkakatiwalaan ng mga sponsor? 'Di ba si Daddy Frankie, mga kababayan? 'Di ba? Malinaw na malinaw na gusto ni Daddy Frankie, for sure, gusto ni Daddy Frankie na ipunin ito, no? Para sa paggaling ni Kuya Oliver, may maibibigay siya, may panimula siya. 'Di ba? May may huhugutin siya. 'Di ba? Kasi hindi po usapin ito ng pera. Ito po'y usapin ng pagtulong. At yung mga sponsor nag-donate para kay Kuya Oliver, 'di ba? Para sa kagalingan niya at sa mga ibang expenses na kailangan ni Kuya Oliver. And all of a sudden, mga kababayan, may nag-comment na ganitong kapamilya na hindi maganda ang tabas ng dila. Hindi maganda ang hilatsa ng dila. 'Di ba?
hindi angkop yung concern mo, kuya. Dun sa dun sa tumulong, okay, kay Kuya Oliver. In the first place, no, dapat kayo dapat ang unang nakakaintindi niyan eh. 'Di ba mga kababayan? Dapat sila po ang una nakakaintindi niyan. 'Di ba? Tulad nito, ano sabi niya, ano pa ba gagawin mo sa pera na 'yan? Iba naman ang nag-aalaga at nagpapagaling kay Oliver. Maigi ng pakinabangan ng mga kapatid 'yan. Which is wrong. Hindi nga para sa mga kapatid 'yan. Okay? Alam ko yung ganyang lengguwahe eh, mga kababayan. Alam ko yung mga ganyang lengguwahe. Yan po ang lengguwahe, okay, ng mga ubus biyaya. Yan yung mga lengguwahe ng mga tira pasok kung tawagin, 'di ba? Yan yung mga kalakaran sa lansangan. Mindset 'yan, mga kababayan, ng mga nasa lansangan. Sorry to say. Pero yung kasi yung nakikita ko. Kung paano ko binabasa ito at paano niya sinasabi ito. Okay? May punto ka, brother. Mali lang ang punto mo. yun. Mali lang ang punto mo. May pinupunto ka, pero mali. Kasi lahat naman ng opinion natin, mga kababayan, mayroong pinupunto eh. Pero the question is, tama ba o mali? Para sa akin, kung hinimay-himay ko ito, mali po. Mali yung pinupunto mo. Kasi nga, nasasabi mo yan kasi nga, 'di ba? Wala naman kayong naiambag. Tama mali? 'Di ba mga kababayan, tama mali? Ilan taon na naandyan sa sitwasyon na ganyan si Kuya 'di ba? Pero ngayon, 'di ba? Nagvo-voice out kayo just because may nakita kayong pera. May nakita kayong salapi. 'Di ba? So kawawa naman si Kuya Oliver. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Yan realidad dito sa Pilipinas, mga kababayan. Pag nakitaan ka ng mga kamag-anak mo ng pera, manghihimasok na sila. 'Di ba? Totoo, agree. 'Di ba? Ganyan kasi. Yan kasi ang mindset, mga kababayan, ang sinasabi nating mindset ng mga ibang tao na hindi naiintindihan yung salitang tulong. Yung hindi naiintindihan yung salitang pagtatabi. Ito yung mga ubos biya. Tignan nyo, mungkatin nyo. Mapakinabangan ng mga kapatid niyan. 'Di ba? Mapakinabangan daw ng mga kapatid yan. Yung pera. Which is, ang magdidesisyon yan. Ako, for the example, ako si Daddy Frankie. Tatanungin ko mga sponsor, okay lang po ba na pakinabangan na lang ito ng mga at wala na po tayong ibigay kay Kuya Oliver. 'Di ba? Sasabihin ng mga sponsor, ay hindi po kay Kuya Oliver po yan. Wala naman naiambag yung nagsasabing ako si Angelo na yan. 'Di ba? Kahit ako sponsor, sasabihin ko kay Daddy Frankie yun eh. Baka nang gigigil pa yung mga sponsor diyan eh. 'Di ba? Ngayon ka nagtotok, dati hindi ka makapag-talk. 'Di ba? Ngayon ka nagsasalita, dati tikom ang bibig mo. Just because meron ka lang nakitang pera na usapin na nagpapadala para kay Kuya Oliver ura-urada nag-comment ka ng ganyan. May gusto kang palabasin, 'di ba? May gusto kang palabasin. No wonder yung mga ganitong klase ng tao, mga kababayan. One of these days magiging basher yan. Yung opinion niya kasi hindi opinion.
Pag-uutos po yan mga kababayan. Hindi po yan opinion. Hindi po yan suggestion. Okay? Pag-uutos po yan. Ayan o. Diretso o. Diba? Pag-uutos yan. Inuutusan po si Daddy Frankie mga kababayan. Diba? Pakinggan naman natin yung sagot kasi gumawa ng vlog si Daddy Frankie regarding dito sa comment na to. Okay, at so far mga kababayan, meron na siyang 353k views. Ayan. Sa mga hindi pa po nakasubscribe kay Daddy Frankie, no? Pa-subscribe po mga kababayan. Ayan. So eto mga kababayan, no? Nagbigay po siya ng konting komento rito. Eto, pakinggan muna natin, no. Alamin din natin yung side ni Daddy Frankie, 'di ba? Then magbigay din tayo ng puntos. Kung tama ba, 'di ba? Beautiful Purisa Joy at sa kanyang asawa po si Manong Jo. Shout out po sa inyo. Nasa Houston, Texas po sila mga kababayan. Salamat po sa walang sawa ninyong pagsuporta kay Daddy Frankie. At higit sa lahat mga kababayan, nagpapasalamat po ako sa lahat po ng nagpapadala through GCash, lahat ng nagpadala kay Kuya Oliver. Ito na nga po yun mga kababayan. Sa munting panawagan ni Daddy Frankie ay ang bilis ng inyong tugon na matulungan si Kuya Oliver. Nakakaawa talaga yung kanyang kalagayan. At eto, sariwain natin yung simula kung bakit nga ba skip ko muna Daddy Frankie may ads napapunta sa amin si Kuya Oliver. Una po, no, nagmensahe sa akin si Ballpoint Man, nag-message po siya. Totoo. Sabi niya, totoo, nag-message si Ballpoint Man dahil alam niya na si Daddy Frankie isa sa may mga kakayanan. Kasi nga, kaibigan po namin si Daddy Frankie sa Team Birador po, way back before pa. During nag-uumpisa siya mag-vlog, okay, sa pag-charity. Kaibigan na po namin si Daddy Frankie. Nakadaupang palad na po namin. Oo, si Daddy Frankie. binidyo po niya yon, then pinorward sa akin. Sabi niya, Daddy Frankie, baka pwede mong pasyalan itong kababayan natin. Matagal na pong nakakulong ito, almost 16 years na itong nakakulong, na walang tumutulong sa kanya. Imagine 16 years nakakulong mga kababayan. Doon pa lang sapul na mga kamag-anak Sapul na yung mga pinsan ko, no. Sorry for the word mga kababayan. Pero pinsan ko no yan. Kono lang yan. Pinsan pag may pera yan. Maniwala kayo. Marami na akong nakilalang ganyan ng karakas. Kamag-anak ka pag may pera ka. Tama mali. Di ba? Tuloy natin. Napakadumi. Nakita ko yung video mga kababayan. Naawa po ako sa kanya. Dahil nakita ko nakakulong. Pero hindi ko in-expect na ganun pala kadumi nung dumating ako. Totoo. So, nung nakita ko yung video na yun mga kababayan, after one day, pinuntahan namin. Dahil nakita kong nangailangan talaga ng tulong. Since then mga kababayan, nung dumating kami, biglang naawa talaga ako sa sitwasyon niya. Unang kita ko pa lang, kung mababalikan nyo yung first video ko, nabanggit ko pa doon talagang tumayo yung balahibo ko. Kumbaga, tumayo yung balahibo ko dahil sa nakita kong, hindi po ako natakot kasi kilala ko, alam kong tao Tumayo lang yung balahibo ko sa awa. Dahil hindi ako makapaniwala na parang kalabaw na humihiga sa sariling dumi. Kakapal na yung dumi dito. Hindi ko alam kung anong kulay na nung damit niya, pero kulay putik na. Lalo na po nung nakita ko yung buhok niya, kasi nung dumating kami nandito sa... Totoo mga kababayan, di ba? Parang lumang tao si Kuya Oliver nun. Di ba? Aminin na natin, nakita naman natin yung video, napanood naman natin yung video mga kababayan. Di ba?
nakita natin na kung gaano kalunos-lunos yung sitwasyon. Kaya nga masasabi mo sa sarili mo, swerte pa pala ako. Kumakain pa pala ako. Swerte pa pala ako, may kinakain pa ako, nakakapag-aral mga anak ko. Mayroon akong sariling bahay, 'di ba? Swerte kayo. 'Di ba? Yung nakita ni Daddy Frankie, Kuya Oliver, yung binidyo nga ni Ballpoint Man, mga kababayan. Totoo 'yun. Naawa talaga. Kasi sinabi na rin sa akin niya ni Ballpoint Man na meron nga raw siyang sinend na video at pupunta nga raw sila Daddy Frankie ron. I-vlog nila yung hinihingi ng tulong ni Ballpoint Man at ni Maring Jelay dito sa sa Tarlac, diyan kay Kuya Oliver. Okay? Tuloy natin. Likod niya nasa loob ng damit. Hindi mo agad-agad mapapansin. Pero nung nilabas, hinugot ko galing sa damit niya, kung anong haba ng likod niya, ganun din yung haba ng buhok niya. Talagang, gaya na aking sinabi, mga kababayan, kung hindi ka po sanay sa mga ganung tao, talagang hindi mo hahawakan. No? Hanggang sa maiuwi na namin, mga kababayan. Hanggang sa nag-decide po ako kasi agad-agad pinaliguan po ng Team Daddy Frankie doon, pinakain, binihisan. Pero nung tinanong ko yung kapatid, kung ano ang plano nila after naming mabihisan. Kasi ang katwiran po nila, katwiran ng kapatid na nakausap namin, nananakit daw. Pero nung nilabas namin, wala na, hindi na kaya. Maaaring totoo po noon. Pero ngayon dahil nangihina na talaga siya, sobrang butot payat na, hindi na nga po makatayo eh. Correct. Diba? Kaya hindi na siya makapanakit. Kumbaga, palalakasin mo na lang. Sobrang nakakaawa. NanKid OptiPro with breakthrough immunity to help unlock your child's amazing development. Pero nung tinanong ko yung kapatid, after na bihisan, ang sagot sa akin is, ibabalik na naman sa kulungan. O diba? Narinig mo rin yun. So nung narinig ko sa kapatid yun, excuse me, naawa na ako. Sabi ko, nag-decide na ako mga kababayan. Sabi ko, hiramin na lang muna natin to. Kahit 10 araw. Nasanay kasi ako mga kababayan, di ba bro? Nasanay ako na hindi ako nagbibigay ng closure basta-basta. Kaya sabi ko, 10 araw. Kasi hindi ko pa alam kung anong mangyayari. Pero later on mga kababayan, sa ilang araw pa lang namin na pag-aalaga sa kanya, I think nasa 5 araw pa lang o 6, napagdesisyonan na ng team na dalhin sa pagamutan. Kasi kahit anong alaga namin mga kababayan, paulit-ulit lang kung hindi makainom ng gamot. At thanks to God, sa ngayon ay nandoon na siya at babalik-balikan na lang namin. Kukumustahin namin sunod na mga araw kung ano ang nangyayari. At sana, maisama pa namin ang kapatid, no? Kasi nung una mga kababayan, nung unang araw na nagbalak kami na dalhin siya, is nahirapan pa kaming kumuha ng schedule ng mga kapatid. Kasi sabi nga, nung unang nakausap namin, is busy sila sa bukid. Which is yun naman yung unang sinabi. Okay, di ba? Kasi nga, dahil sa hirap ng buhay. Pero syempre, para maganda, kape muna tayo. So, punta na tayo dito mga kababayan, no? Ayun na, napag-usapan na natin yung about kay Kuya Oliver na salamat sa Panginoon talaga kasi nadala na natin at hopefully na gumaling siya para makapamuhay siya ng normal. Yes. Di ba? At ito, after ko pong mapadala doon, nag-video ulit ako ng pasasalamat at dahil gusto ko maging transparent sa inyong lahat mga kababayan, ayaw kong may masabi, lalong-lalo na sa ating mga sponsor. Kaya ini-announce ko doon, ang sabi ko, mga kababayan, maraming salamat kasi sa aking panawagan, munting panawagan ay ang bilis ng inyong aksyon at nakalikom tayo ng mahigit 100,000 para kay Kuya Oliver. Pero hindi na Imagine na mga kababayan, doon kasi pumapasok yung interest.
Okay, doon po pumapasok yung interest ng mga kamag-anak. Sorry for the word pero doon kasi pumapasok porque may pera ng involve saka kayo may pakialam, 'di ba? Ayan yung dumiskarte, yung charity vlogger dahil yaan hindi makakalikom ng ganyan yan. Okay, ang mga charity vlogger ng ganyan. Kung hindi sila nanawagan. 'Di ba? Di sana kung talagang concern kayo, kapamilya, di sana ginawa nyo rin. Binlog nyo, 'di ba? Kaysa ibang tao mag-vlog. Baka pwedeng tulungan ang inyong kamag-anak na si ganito, si ganyan, si Poncio Pilato. 'Di ba? Malay nyo may maawa at magbigay ng ayuda or kagalingan para kay Kuya Oliver. 'Di ba? Ganun 'yun eh. Kasi binanggit ni Daddy Frankie magkanong pera. Analikom, mahigit 100,000. So doon pa lang mga kababayan, siyempre yung pamilya magpapantig yung tenga niya. Ping! Kwarta, 'di ba? Ganun 'yon. Tuloy natin. Na po yung nagamit kasi maliit lang naman yung nagastos dito, kunti lang naman po. Basta po ang pera ngayon ay mahigit 100,000. No? Hindi ko pa masabing isarado kasi minsan-minsan may dumarating pa mga kababayan. May mga dumarating pa 200, 200. Siguro yung mga nakapanood pa na naaawa. Kaya hindi ko sinasabi yung amount. At sabi ko doon mga kababayan, kung sakasakaling darating na or lalabas na si Kuya Oliver, saka ako ibibigay. Tama. Kumbaga yun yung magagamit ulit na pang... Exactly the point. Exactly the point, mga kababayan. Paglabas, kasi hindi pa pwede pakinabangan. Nagbubukid nga yung magkakapatid. Kaya ng magkakapatid na kumita ng pera. Okay? So, ikaw na pinsan, 'di ba? Ang payo ko sa'yo ng mga ibang kababayan natin, for sure. Leave it to Daddy Frankie. He can manage that. Ganun yun. He can manage that. Kasi kung mangingialam ka, 'di ba? For example, ikaw ang sige, maatasa mag-alaga diyan. Okay? Ikaw maatasa mag-alaga. Paano kaya? 'Di ba? Ako si Angelo. Paano kaya? 'Di ba? Kung makapag-utos ka kay Daddy Frankie, ganun-ganun na lang. 'Di ba? So, hindi maganda. Yung tono kasi ng pananalita niya, mga kababayan, hindi maganda. Nag-uutos eh. 'Di ba? Tuloy natin. Sa mga kakailanganin niya ulit paglabas. Let me respawn in Rome, please. Yes. Our city currently has a population of Grabe pads ni Daddy Frankie, no? Sa akin bro, pinagpipray ko na gumaling na siya. Yes, opo. Kasi kung gumaling na siya, bigay ko yung pera. Kaya na niya i-manage yung sarili. May magagamit na siya para sa sarili. Dahil sinabi ko mga kababayan, para kay Oliver. Pero ang problema ito mga kababayan. May pagkadating namin dito, na-notify po ni Kuya Ken yung message galing kay ako si Angelo. Yan. May message po siya mga kababayan. Sabi ni Angelo, Daddy Frankie, concern lang po. Pakibasa nga bro. Yan. Yun ang sinabi niya mga kababayan. Iba yung concern, iba yung nag-uutos. Alalahanin po natin iba po yung concern, yung pinupunto ng concern. Iba po yung nag-uutos. Okay? Para basahin ni Kuya Ken. Concern lang po. So, ibig sabihin, concern sila kay Kuya Oliver. Bro, para mas maliwanag, basahin mo yung message ni... Correct. Alam ko na yung pinupunta ni Daddy Frankie rito. Meaning to say, ito si Angelo, concern kay Oliver. Diba? Yun yung pinupunto ni rito, ni Daddy Frankie. Ayon sa message ni Angelo.
Ako si Angelo. Okay, sabi ni ako si Angelo, Daddy Frankie, concern lang ako, total wala na sa inyo si Oliver, ibigay mo na lang sa mga pinsan ko yung pera ng kapatid nila. Ano sabi? Ulit? Ibigay mo na lang sa mga pinsan ko yung pera ng kapatid nila para pati sila matulungan mo. Total, wala na sa puder mo si Oliver, hindi naman sa inyo galing yung pera. Yung mga nanonood naman ang nagbigay ng pera na yan, hindi sa'yo galing. Ano pa ba gagawin mo sa pera na yan? Iba naman ang nag-aalaga at nagpapagaling kay Oliver. Maigi nang mapakinabangan ng mga kapatid yan. Haba ng concern niya, no? Kaya ako po mananawagan sa inyo ngayon, sa inyong lahat, kung ano yung magiging opinion ninyo sa panawagan ni ako si Angelo. Mga kababayan, para mas maliwanag, no? Ulitin ko. Daddy Frankie, concern lang ako. Total, wala na sa inyo si Oliver. Ibigay mo na lang sa mga pinsan ko yung pera ng kapatid nila. So, ibig sabihin, ang nag-text, pinsan ni Oliver. Apo, pinsan naman. Kasi ibigay mo na lang sa mga pinsan ko. Di ba? So, pinsan niya si Oliver. Ibigay mo na lang sa mga pinsan ko yung pera ng kapatid nila para pati sila matulungan mo. Total, wala naman sa puder mo si Oliver. Hindi naman sa'yo galing yung pera. Yung pera. Yung mga nanonood naman ang nagbigay ng pera na yan at hindi sa'yo galing. Ano pa ba ang gagawin mo sa pera na yan? Iba naman na ang nag-aalaga at nagpapagaling kay Kuya Oliver. Maigi na mapakinabangan ng mga kapatid. Sasagutin natin ito mga kababayan, punto per punto, para maging maliwanag at maayos sa lahat. Sabi nga, Daddy Frankie, total wala na sa inyo si Oliver. Yes, totoo po, no? Wala na kasi pinapagamot natin. Pero unang-una mga kababayan, yung pera na yan, even one time hindi po ako nag-interest bago ko sagutin lahat. Hindi ako nag-i-interest. Kasi kung ako may interest, hindi ko na i-announce to. Tama. Di ba? Kung may intention ako sa pera mga kababayan, hindi ko na po i-announce to. Sasabihin ko na lang, 5,000 lang yung dumating. Hindi nyo na alam eh. No? Correct. Sir Angelo, medyo natuwa ako sa una kasi may concern ka kay Kuya Oliver. Pero sa bandang dulo, medyo nakaka-hurt naman. Diba? Ano pa ba ang gagawin nyo sa pera na yan? Iba naman na ang nag-aalaga kay Oliver. Ano ang comment ninyo dyan mga kababayan? Comment nyo kung anong pinaka-the best. Sa akin, gaya ng aking sinabi, masaya po ako natutulong sa ating mga kababayan. Lalong masaya ako na nakatutulungan nyo rin ako para mas makatulong pa, kagaya ng pagbibigay ninyo. At Sir Angelo, 100K, gaya ng aking sinabi, hindi ko po yan pag-iinteresan. Una po mga kababayan, si Tatay June, tsaka si Jerome, 430,000. Ini-announce ko kaagad at ibinigay ko sa kanya yung pera. Pero sa status ni Kuya Oliver, hindi ko pa naibigay kasi nung time na yon pinadala na natin. No? At saka wala sa katinoan pa. Pero kung yan ang magiging desisyon ng lahat, although kailangan ko pa rin makausap yung mga kapatid, yung tumulong man lang. Kung ano magiging desisyon nila at kung ano magiging opinion ninyo mga kababayan, wala problema sa akin yan. Dahil gaya na aking sinabi, masaya po ako na nakakatulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa kagaya ni Oliver. Nakita nyo naman mga kababayan, from day 1 hanggang sa madala namin, talang tulong-tulong kami ng team. No? Hindi namin sinukuhan hanggang hindi madala sa bahay pagamutan. Pero kung ikaw tatanungin ko, Kuya Ken, ano ang sagot mo sa message ni Angelo? Para sa akin, Dads,
Kasi yung pera na yan is para kay Kuya Oliver. So, ang dapat lang talagang gumalaw niyan at kumbaga, mapakinabangan, para kay Kuya Oliver lang. Correct. Kumbaga, sabi nyo nga po, aantayin natin yung paglabas ni Kuya Oliver dun sa pagamutan, katulad po ng iba, na mga pinagaling nyo na rin po so far, after po nilang makalabas, meron pa pong buhay Yes. Meron pang mga kailangan silang katulad nung maintenance. Pagka naubos po yung Correct. pera na yan, saan natin kukunin yan? Yung pagkain nila araw-araw, yung mga correct. necessities na kailangan nila sa mga sarili nila. So, doon po yun papasok. And then, kung may matitira na sabi nyo nga po is kaya na ni Kuya Oliver na mag-handle ng pera, ibibigay nyo po sa kanya para panimula niya ulit sa buhay na tatahakin niya. Totoo. Tsaka gusto ko lang din po idagdag dads yung sa kasi doon sa sinabi po niya na hindi na rin daw po ay ang nag-aalaga at wala na rin naman daw sa inyo si Kuya Oliver. Doon nyo nga po makikita yung talagang totoong pagtulong ni Daddy Frankie. Bakit kamo? Kasi kung gugustuhin lang ni Daddy Frankie na mag-video para kay Kuya Oliver, hindi niya kaagad ipapasok yan sa bahay pagamutan. Hahayaan niya yan dito sa shelter at videohan lang ng videohan para magkaroon ng video yan araw-araw. Pero wala na ang nasa puso talaga niya. Naintindihan ko, nagigets ko yung pinupunto ni brother. Yung may mga iba kasi na yung gatasan factor na tinatawag na naandyan lang tapos hindi talaga dinadala kasi nga ang katwiran magatasan pa. Di ba? Makakapag-upload pa ng mga video. Di ba? Ganon. Kagaya nung example na lang natin sa TechRam. Okay, kay Tatay Ram, 'di ba? Si TechRam po. Okay, pag meron siyang nakita na madungis na inalaga, binibihisan niya muna, inaayos niya muna, then after that, papa-check up, iko-konsulta kung kailangan ba dali na i-confine na or dali na sa rehabilitation, 'di ba, para magtuloy-tuloy ang gamutan. So, umihingi muna sila ng advice. Kagaya nito kay Daddy Frankie, mga kababayan. Siya, alam agad ni Daddy Frankie, nakita agad ni Daddy Frankie na kailangan na ni Kuya Oliver talaga para tuloy-tuloy ang gamutan. 'Di ba? Tuloy-tuloy ang paggaling ni Kuya Oliver. Actually, mga kababayan, itong kaso ni Kuya Oliver ay matindi na po ito Kasi ilang taon na po. Ilang taon na po na ganyan siya. Okay, at alam naman po ng mga nakakaalam niya, mga psychologists, no? Kung ano ang kailangan na gabay or gamot na i-take ni Kuya Oliver para sa kanyang kagalingan. 'Di ba? So, mga kababayan, siguro dito na lang muna natin na putulin itong ating video dahil mahaba-haba na rin. Kung gusto nyo po mapanood itong video na ito, ayan, po yan, Daddy Frankie, okay, uploaded, it was 1 day ago, okay, kahapon. So, eto po mga kababayan ang katunayan, no? Katunayan po na totoo pong tao. Sa tagal na rin namin kakilala si Daddy Frankie, sa totoo lang mga kababayan. Magmula nung kaming nagkita-kita, maniwala kayo mga kababayan, sariling pera niya po ginagastos niya. Totoo, sorry Daddy Frankie nilalaglag kita. Nilalaglag ko yung pagka-generosity mo. Hindi, pero totoo po ito. Si Daddy Frankie po, pera po niya talaga. Okay, yung ginagastos niya. Okay? Kahit nung kami ay kumain kami sa labas, hindi pa siya totally hindi pa siya yung grabe yung kasikatan niya. Nag-i-start pa lang. Kasi pare-parehas kaming charity vlogger that time.
So ngayon, nag-ano kami, kita-kita kami at dinedefend din namin kasi si Daddy Frankie noon sa mga bashers, sa mga kaaway or umaalipusta sa kanila. Naging defender kami ni BPM, ni Ballpoint Man, ni Daddy Frankie. Okay? At yun nga, at itong ano na to, tao na to, mga kababayan, no? Hindi naman po sa pagmamalaki sa kanyang pangalan, pero napakabuting tao po. Para husgahan natin or magbato tayo ng mga hindi magagandang salita na para bang may laman yung sinasabi, di ba? Mali po kayo ng taong nasasabihan. Well, actually si Daddy Frankie ayaw niya issue ayaw niya na issue. Pero di ba nakakalungkot kung for example, hindi ko naman sinasabi mangyayari. Maisipan ni Daddy Frankie ay siya, total may issue lang naman pala tayo rito. Yung pagtulong natin, bahala na silang magpipinsan, magtulungan dyan. Total na dala naman na natin. Nakakalungkot kasi alam natin walang mangyayari. Tama, mali? Di ba? Alam natin pag iniwan ni Daddy Frankie yan, si Kuya Oliver, pag one time lang ang tulungan dyan na nangyari at hindi ginabayan ni Daddy Frankie yan, maniwala kayo. Balik sa dating sistema yan. Okay? So hanggang dito na lang muna ang ating reaction video. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at maraming salamat sa inyong pag-subscribe at pag-share ng video na ito. Ayan, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to like, share, and subscribe. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka po, no, sa mga uploads natin. Ayan. And papalo din po ako sa aking Facebook na Red McShort. Ayan po. So maraming salamat mga kababayan. At mabuhay po kayo. So, kung meron kayong gustong pa-reactionan, mag-send lang kayo sa akin ng link. Ito po ang aking YouTube. Ito po ang aking Facebook account. Okay? So, ayan po. Ayan po yung, wait lang, ang dami message. Ayan po yung ating, YouTube, Facebook account. Ayan. Ayan, Red McShort Birador Pikwa. Ayan, message lang po kayo at re-replyan po natin yan. Okay? So maraming salamat. Hanggang dito na lang once again. Ito po ang inyong lingkod, Birador Pikwa at your service. Maraming salamat and have a great one everyone. Ayan, peace out.